decorate sa Christmas. Hi everyone! Welcome back again sa aking vlog. So for today's video guys, gusto kong i-share sa inyo yung mga naganap sa amin this week. Actually guys, ginawa ko na siyang isang compilation kasi ang dami talagang naganap sa ngayong week na to. Lalo na't magpe-fiesta nga. So eto na nga guys, bago pa mag-fiesta, nagbili na kami ng pang-decorate for the Christmas. So, yan nga, kung makikita nyo guys, mga solar lights yung mga binili namin para tipid sa kuryente, mga Christmas lights na nabibili sa online shop. Alam ko naman na alam nyo na kung saang mga shop yan nabili. So, yun na nga guys, tatanggalin natin dyan yung nakalagay na Halloween decoration kasi tapos na nga yung Halloween, magpi-fiesta na ang Cavite City. Pero bago pa mag-fiesta nga is naisipan ko nang maglagay ng Christmas decoration dito sa aming store para naman maramdaman ng mga customer namin yung spirit of Christmas at para talagang ma-feel na nila na malapit na ang Kapaskuhan. Babawasan na naman ang mga pera nila at 13-month pay nila dahil ipambibigay sa mga inaanak. So, ito na nga guys, yung mga pinamili naming mga Christmas decorations na ilalagay ko dito sa aming store. So, yan lahat ay nabili ko lang yan sa TikTok shop. May mga nabili namin, nakabili ako ng 4 na Christmas socks, mga stickers na pang Christmas na dinidikit lang sa salamin and also yung Christmas lights na 2 solar. Almost mga nasa 1,000 mahigit yung nagastos dyan sa pagbili ng Christmas decoration. Yan pa lang yun guys ha. Meron pang iba na paparating na ibang pan-decorate. So medyo na late lang silang orderin. Pero makikita nyo rin yan sa store. Pag na-vlog ko, ipapakita ko rin sa inyo yung iba pang na pamili namin na Christmas decoration para sa aming store. Para sa akin, ang pinaka-favorite kong season talaga isang Christmas season. Kasi iba yung nabibigay niyang excitement sa akin. Hoy! Talaga yung manok nakikisabay. Yun na nga, iba talaga yung nabibigay niya excitement sa akin dahil pag mag-Christmas seasons, ang dami niyong ginagawa. Mga preparation bago magpasko, mga decorations and everything. Kung ano man yung nasa isip niyo, mga gagawin pagdating ng Pasko. So, sa akin nga is yun ang nabibigay niyang excitement. Iba yung saya or kahit yung simpleng pagde-decorate mo pa lang, iba na yung nabibigay niyang excitement. Kasi dito pa lang sa pagde-decorate is parang ramdam mo na yung Kapaskuhan. Parang talaga wag alisin sa tradisyon ang pagde-decorate tuwing Christmas or tuwing sasapit ang Pasko. Dahil ito talaga yung nagpapabigay ng saya sa atin. Kaya kailangan kahit papano, kahit simpleng decoration lang guys sa bahay or kahit saan man yan, kailangan meron kayong ganun or meron kayong ginagawang preparation pagdating ng Pasko. Kasi yun yung nagbibigay buhay lalo na sa mga kabataan. Meron silang makikitang mga Christmas symbols na nagpapatunay na malapit na talaga ang Pasko at marami na naman silang makukuhang pamasko sa kanilang mga ninong at ninang. Kaya ako, yung Christmas decoration namin doon sa bahay namin, doon sa labas ng aking bintana, hindi ko na tinanggal kasi nakakapagod din kasi talaga minsan mag-decorate. Tapos, tatanggalin mo after ng Christmas or after ng New Year. So, ang ginawa ko, hindi ko na siya tinanggal. So, 1 year na siyang nandun. So, ngayon lang siya ulit mabubuksan yung mga Christmas lights sa labas kasi nga, malapit na ulit magpasko. At least, nakaprepare na siya 1 year. Ganun ko minahalang Kapaskuhan. Hindi ko na tinanggal yung aking Christmas decor last year. So, eto na nga yung mga pinagkakabit ko. Yung mga Christmas socks na yan. Mura lang yan guys sa TikTok shop. Kung gusto nyong bumili, nandiyan lang yan sa yellow basket. Ilalagay ko na lang. At yung mga Christmas stickers naman na nakikita nyo sa salamin. Mura lang din yan guys sa TikTok shop. Doon ko lang lahat yan pinagbibili. So, yan. Kaya kung gusto nyo, i-avail nyo na dyan sa yellow basket. Check nyo na lang. Para habang meron pa, baka magkaubusan na. So, eto na nga. Pagdating ng 6 PM, umilaw na yung mga solar lights na Christmas lights. O, dyan ko siya nilagay. So, nagsiilawan na sila pagdating ng 6 PM. So, ayan. Yan lang kagandahan sa mga solar lights kasi hindi mo na siya kailangan isaksak. Dahil pagdating ng 6 PM, umiilaw na siya. Ayan. Kaya kung gusto nyo rin itong
bilhin. Ayan, nandyan siya sa yellow basket. Ilalagay ko lahat ng mga pinamili ko dyan sa yellow basket. Tapos, ayan nga, kinabukasan, merong motorcade kasi nga magpifiesta na ang Cavite City. So, ayan, nandyan na yung mga parada, kaliwat ka ng parada. So, eto guys, yung motorcade na dumaan sa amin. Ayan, shoutout sa mga motoristang ito. Siyempre, kapag fiesta, hindi mawawala ang banda na yan, o tignan mo naman, at ang parada ng Santo Niño. Siyempre, dahil fiesta ng Caviteños, ayan ang aming Señora de Portabaga. Ayan, shout out! Happy Fiesta Cavite City! Yeah! So, yan nga, pagkatapos ng parada guys, nag-continuous ako sa pagde-decorate dito sa aming store. At this time, dito naman sa aking counter area or dito sa cashier area. Kasi pagpasok mo sa aming store, pag pumasok ka sa Besiwa Famous Restaurant, makikita mo agad itong counter na to. So, medyo plain siya kung ganyan lang siya. So, naisip ko lagyan ng Christmas decoration, which is garland. So, etong makikita nyong hawak ko guys, dala-dala ko to talaga dito sa store. Galing yan doon sa bahay namin. Garland talaga yan. So, ang ginawa ko dyan, dahil marami na ako nakadecorate na garland sa amin, nakapalibot na dun sa bahay. So, nagdala ako ng isa na ginawa kong pabilog. Isa siyang 1 meter na garland. Pinabilog ko lang yan, guys. Oo, actually, maalikabok pa talaga yan, sa totoo lang. So, ayan, makikita nyo, pinabilog ko yan. So, tinanggal ko lang siya para hindi siya nakapabilog at balak ko siyang ilagay dyan sa counter, ipapalibot ko siya. So, matagal na to, actually 4 years na ata tong garland na to sa akin. So, nilagay ko na lang dito sa store since marami naman akong garland na sa bahay. Kaya naisip ko na idali na lang dito sa store dahil mas para hindi na bumili pa. Medyo pricey din yung garland na na medyo maganda or medyo makapal na garland. Medyo pricey rin siya sa TikTok shop. So, kaya, para hindi na ako bumili or di na kami bumili, dinala ko na lang yan. So, tinan mo naman yung mga nakasabit dyan, sira-sira na. Kasi tagal na talaga yan, guys. Oo, ilang taon ko na napakinabangan yung garland na yan. So, ang naisip kong gawin dyan, guys, is ipalibot nga siya dyan sa aking counter area. Or kahit kalahati ng counter area is malagyan ng garland. So, yan nga. Dyan ko na siya ilalagay. So, since wala pa nga masyadong nakain ng araw na to or ng mga oras na to, so, naisip ko na siyang ikabit. So, isa-isa ko na siyang kinabit para kahit habang nagpapa-order ako, meron akong ginagawa or habang nagpapa-order or nagtitake ng dine-in, meron akong ginagawa. Basta kapag may nag-dine-in, tigil ako sa pagde-decorate. And then, kapag meron namang nag-order, tigil ulit hanggang sa matapos ko siya. At least kahit papano, nakakapag-take ako ng order habang nagde-decorate. So, ito na nga yung finished product na aking paglalagay ng garland sa aking counter area. O, diba? Ang ganda. Ramdam mo na agad yung spirit of Christmas. O, diba? Medyo nagkaroon na siya ng buhay. Hindi na siya plain na plain. Sabi nga namin magkakapatid, itong restaurant na to is parang gusto namin na ma-feel ng mga customer namin na parang at home sila or parang nasa bahay lang sila, homey vibes ba, ganun yung pakiramdam mo pag pumasok ka sa restaurant. Yung tipong hindi ka parang nasa restaurant, yung parang nasa sarili mo lang na bahay, ganun. Ganun yung gusto naming maramdaman nila na at home kayo dito sa aming restaurant. Sa katunayan nga guys, pag kayo nagpunta sa Besiwa Famous Restaurant, meron kayo guys free wifi access para kahit papano habang naghihintay kayo, ang order nyo is nakakapag wifi pa kayo, di ba? Para medyo nadilibang kayo talaga na parang feeling nyo nasa bahay lang kayo. So kinabukasan nga, ayan, another parada na naman dahil nga magpifiesta na ng Cavite City. Nung mga araw na to, parang actually isang araw na lang piyesta na ng Cavite City. So, ayan yung mga nagpaparada.
So, yan talaga yung hindi mawawala kapag may fiesta sa isang lugar or sa isang bayan. So, ayan, shout out po sa inyo lahat. Happy Fiesta, Caviteños! So, yan talaga yung mga inaabangan ng mga Caviteños, guys, yung mga pinaparadang Santo Niño dito sa kalsada. Kasi, syempre, yan ang simbolo ng fiesta. Hindi mawawala sa fiestahan yung ganyan. So, naging tradisyon na rin sa lugar namin na magkaroon ng prosesyon or ng parada sa tuwing may fiestahan. Hindi na mawawala sa ating mga Pinoy na sa tuwing may fiesta, may parada ng mga santo at may mga parada dyan na kaliwat kanan. Kaya asahan mo na pag fiesta, traffic. So, after nga ng panonood namin ng parada, back to work na ulit. So, nag-ready na ako dito ng fruit salad dahil gagawa ko ng fruit salad para sa fiesta kinabukasan. Dahil meron ngang nag-order sa amin ng food package with accommodation or event dito sa Besiwa Famous Restaurant. Dahil kasama na sa inavail nilang food package ang fruit salad. So, kaya naman, nagpe-prepare na ako para magawa at mailagay na sa rep ang fruit salad. Kaya naman, sa mga gusto pong magpabook sa aming restaurant, just PM us sa aming Facebook page, ang Besiwa Famous Restaurant, dahil nag-a-accommodate po kami ng mga events, and kung gusto nyo pong magpa-food package, meron din po kaming food package na inaalok para kung meron kayong sakaling may mga event kayo or handaan or kung ano man or binyag man yan, birthday, meron po kaming ino-offer na food package plus yung accommodation or yung event place dito mismo sa aming restaurant. Kaya naman, sa tuwing may nagpapabook sa amin for reservation dito sa Besiwa Famous Restaurant, super talaga ang effort na binibigay namin para naman masatisfied yung mga customers namin na nagpabook mismo ng araw na yun sa aming restaurant. So, para mabigay talaga namin yung satisfaction na gusto nila or para ma-reach namin yung satisfaction, talagang full force kami sa paghahanda. And yung mga order nga online namin, minsan hindi na namin makuha dahil nagpe-prepare na kami nito the day before. Kaya minsan limited na lang yung pagkuha namin ng order or minsan yung pag-dine in limited na lang kasi ang dami naming ginagawa talaga. At syempre natutuwa rin kami dun sa mga online customers namin na talaga namang willing to wait na ma-deliver yung kanilang order kahit na medyo natatagalan minsan. Kasi minsan guys, sa sobrang dami naming dine-in, hindi na namin makuha talaga yung mga online deliveries. Kaya shout out naman po sa inyong lahat na mga willing to wait na aming customer. Shout out po sa inyo. So, eto na nga, nakagawa na ako dito guys ng 40 pieces ng fruit salad na gagamitin para sa event tomorrow. So, ayan siya. 40 pieces po lahat yan. So, after nga ng preparation sa fruit salad, ito naman, nagkaroon na ako ng time para ikabit itong decoration na request ng aming customer na magpapabinyag / birthday sa kanyang anak. So, kasi requested ni ma'am na i-decorate na rin daw itong tarpaulin na So, ito guys yung kinalabasan ng aking pagkabit sa decoration ng ating birthday celebrant na si Baby Janela. Shout out Baby Janela, happy birthday! So, ang cute lang guys. O, tinan mo, girl na girl, pink na pink. So, ito yung mga oras na Sunday na ng madaling araw to guys. Fiesta time na. At nagtatawanan na lang kami kasi nga overtime na kami dahil sa preparation namin para sa event na gaganapin ngayong umaga. So, yung umaga na to. So, talagang nagtatawanan lang kami kasi nga napapagod na, nagkakanda, ano-ano na. So, ayan, ready na kami. Nagpapabomba na lang kami ng mga balloons dyan na ipapalibot namin dyan mismo sa tarpaulin ni Baby Janela. So, ayan, shout out. So, ayan nga, nahirapan lang kami ng very light dito sa mga balloons ni Baby Janela dahil nga, ang bilis pumutok, ang hirap ipalobo, di ba, bumigay. Hindi namin alam ano yung gagawing diskarte para hindi siya maglaglagan mismo dyan sa tarpaulin na yan. So, sa awa naman ng Diyos, nakabit naman namin yung mga balloons na hindi na natatanggal. Yun nga lang,
kumonte dahil nagputukan na talaga yung iba. So, after nga ng pagde-decorate and everything dun sa labas, busy naman ang aming mga cook sa pagpe-prepare ng kakaini ng aming mga guests ng tanghalian. So, ito guys is morning ng Sunday morning ng fiesta sa Cavite City. So, tanghali naka-schedule na dadating ang aming mga guests. So, umaga pa lang nagluluto na ang aming mga cook. Yan, para naman prepared na talaga ang pagkain nila pag dumating ang aming mga customers. So, ito na lahat ng pagkain na inavail nila sa aming food package na meron kami. Inavail kasi ng aming customer ang good for 30 packs na food package. So, ayan. Sa mga gustong mag-inquire ng aming food package, mag-PM lang po kayo sa aming Facebook page, Besiwa Famous Restaurant, para makita aming mga menu sa food packages. And syempre, on behalf of Besiwa Famous Restaurant family, we would like to say thank you sa aming customer na si Miss Isabel na nagpabook sa aming restaurant para ganapin ang christening at birthday celebration ng kanyang baby Janella. Kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyo dahil sa magandang feedback na binigay nyo sa aming service. Maraming pong salamat. So anyway, that's it for today guys. Thank you for watching. Bye!